Hello mga ka-builders! For today's video, mag-layout ta og building using a cellphone. Yes, pwede na to magamit ang atong cellphone sa pag-layout sa building. I-prepare lang ang mga butterboards, pang-staka, ledger boards o plywood. Atong step 1, ato tuntunan ang center sa mohon. Then, pwede nimo ma-check ang intersection sa plywood nga gibutang sa top sa butterboard. Dapat nakalibel ang plywood nga ibutang sa top sa butterboard. I-prepare lang ang bar level, cellphone, protractor, plumb bob or tunton o pencil or lapis. Step 2, get your cellphone. Please check kung may app na para sa kumpas. Kung wala, pwede ra mag-install. Kung naa na, please open sa app sa kumpas and then set it into north nya. Dapat naka 0 degrees ang iyahang reading. Step 3, ang cellphone itapat sa intersection nga nakasulat sa plywood. Then, pwede na to gamiton ang cellphone as straight edge or roller. Siguraduha lang nga naka 0 degrees, then naka north direction ang cellphone. Step 4. After makuha ang north-south line or longitude, you can use protractor for measuring angles. Or pwede sad ang kumpas. Pero akong gamiton karon ang protractor. Pag makuha na ang longitude, isunod na to ang east-west line or latitude. Then, pwede na mag-proceed sa pag-plot sa bearing or angle. Among gi-plot karon ang line 6 to 1. Ang bearing, northeast 30 degrees and 8 minutes. Ug ang distance niya is 14.68 meters. So wala pa nakahibalo pag-convert sa 30 degrees 8 minutes to degree, very simple ra. Ato lang i-divide ang 8 minutes to 60. Ang result, i-add sa 30 degrees. Or pwede ka mag-add to sa online. Always lang i-take note na ang pagbasa sa bearing sa angles nga nakasulat sa technical description, always magikan sa longitude to latitude ang pagbasa. Meaning, gikan sa north or south mag-start ang angles. Same sa among gi-plot, ang reading north is 30 degrees and 8 minutes, gikan sa north to east. Then, make a broken line to represent a property line. Step 5. Ato balikan og tunton ang center sa mohon. Then, provide nylon or linsa sa taas sa broken line, going to another monument or mohon. Make it sure lang na naka-level or naka-horizontal ang linsa going to another mohon to minimize error. Ang diagonal line always gyud na mas dako og reading sa horizontal line. Just in case nawala ang mohon, pwede ra magpa-resurvey or for verification. Pero pwede nimo ni magamit nga procedure. Sunda lang ang bearing and distance provided naa mo at least 2 or more reference or benchmark. And always remember, before mag-build o building, i-secure first ang property line, especially pag naka-firewall ang design sa building. And take note, ang center sa mohon is always your outside wall, especially if naka-firewall ang design. Always going to your property or area ang direksyon sa building nga imong gi-layout. At syempre, all your structural members, especially footing, dili dapat maglampas sa atong property line. Okay, I hope namoy natun-an karon guys. Don't forget to follow and subscribe for more construction tips. Thank you.